Ilang minor accidents ang naitala sa North Luzon Expressway sa harap ng Undas Exodus. Sa kabila nito, agad namang nakaresponde ang mga tauhan ng NLEX at nanatili pa ring maayos ang sitwasyon sa naturang expressway. Ang update sa NLEX ating alamin sa sentro ng balita ni Isaiah Mirafuentes live. Angelique, dito sa North Luzon Expressway, pabago-bago ang sitwasyon. Minsan maluwag ang daloy ng trapiko, minsan naman mabigat. Partikular na dito sa Balintawak Toll Plaza, ipapakita ko sa inyo ngayong sitwasyon dito. Dito pa lang sa entrada, maluwag na maluwag ang daloy ng mga sasakyan. Wala tayong masyadong makikita. Pero kaninang umaga, ayon sa mga nakausap natin at saksihan din natin, medyo mabigat ang daloy ng trapiko. Itong first 3 lanes, Angelique, dito sa Balintawak Toll Plaza, makikita mo, bahagyang nagkakaroon ng pila dahil yan ang inassign ng NLEX para sa cash lane. Ayon sa pamunuan ng NLEX, hindi na nila inaasahang dadagsa pa ang mga motorista ngayong araw. Kahapon hanggang kagabi, doon na nagsabay-sabay ang maraming mga motorista. Lalo na nung maggabi, pagkatapos ng oras ng trabaho, doon nagkaroon ng pagsisikip sa daloy ng trapiko. Kaninang umaga naman, bahagya pa rin nagkaroon ng build-up ng trapiko, pero agad ding humupa pasado alas 9 kanina. Sa ngayon, tanging sa bandang Marilao at San Fernando patungong Daon na lamang nagkakaroon ng kaunting bigat ng daloy ng trapiko. Nagtalaga naman na ng counterflow lanes mula May Kawayan to Marilao maging sa San Fernando hanggang Santa Ines. May mga minor accidents rin ang naitala sa NLEX kahapon at kaninang umaga, pero agad naman itong narespondihan. Nakapag-deploy naman po tayo ng mas marami. And in fact, for the whole MPTC, Metro Pacific Tollways Expressways, kasama na po dyan ang NLEX Connector, ang NLEX, ang ECTEX, ang CALAX, ang Cavitex at C5 Road. Nag-deploy po kami ng around 2,000 personnel daily. Ayon pa sa NLEX, sa mga cash lanes sa mga toll plaza, nagkakaroon ng build-up ng mga sasakyan. Kaya ang pakiusap ng pamunuan ng NLEX, gumamit at mag-load ng RFID. Actually, yun po yung panawagan natin kasi makikita natin na madalas dyan po sa cash lanes nagpipila, pero sa RFID lanes po natin ay mabilis po ang daloy ng traffic po natin. So, yun po, sana po magpakabit na po yung ating mga kababayan ng RFID, lalong-lalo na po meron po tayong one RFID for all expressways po sa Luzon. 5 to 10% ng sasakyan ang inaasang dadagdag sa NLEX dahil sa undas. Inaasahan ng NLEX na magbabalikan na ang ating mga kababayan dito sa Metro Manila, yung mga nagbabakasyon sa kanilang mga probinsya. Paalala rin ng NLEX na siguraduhin nakakondisyon ang kanilang mga sasakyan, maging ang kanilang mga sarili bago bumiyahe para iwas aksidente. Ito muna ang pinakahuling balita mula dito sa NLEX. Balik mo na sa iyo, Angelique. Alright, maraming salamat sa iyo, Isaiah Mirafuentes.